Hello mga kasari, welcome back po sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa aking videos. So yun nga guys, kanina sobrang busy namin dahil maghapon kaming puro nag-asikaso kami ng delivery. At kung makikita nyo nga, 3 resibo yung aking hawak ngayon. Yan, so sobrang busy namin. Alas 3 ng hapon kami nakakain ng almusal at tanghalian. Yan. Kaya na umaga, maaga pa, kay gising ko lang kasi parang alas 9 na yata kami nagbukas kanina. Yun, nauna nang deliver yung aking mga, ano ba nauna dito? Yan, yung mga mojito, sito, MP, may Cobra, may RC, yan. Nauna nang na-deliver itong isang to. Yan, ang binayaran ko dito ay 8,859. So next naman na-deliver na dumating natin ay yung Red Horse. Ayan, refill kami ng Red Horse kasi yung unang deliveries namin nung bago magpasko, nagdagdag kami ng 30, tapos bukod pa yung dating stock namin dito ng mga count, siguro nasa 15 peraso yun, bali 45. So hindi ko na mabilang yung iba kasi meron akong diniposituhan na hindi ko pa nabibilang, so umaabot siya ng nasa 59 kasi yun nung huling bilang ko. Bali kanina yung naubos naming Red Horse nitong Pasko simula nung 24, 25 and 26. Ang napaubos kong kahon na nirefillan namin kanina ay 28 na malaki at 6 na maliit. Tapos yung San Miglite namin kulang na kulang talaga kasi hindi ko akalain na mabenta pala yung San Miglite. So, ang total lahat ng binayaran ko sa Red Horse is 20,729. So, yun. Kailangan talaga natin ng malaking kapital pagdating sa mga alak, guys. 2,000 years later. So, guys, sunod-sunod yung deliver namin. Pagkatapos ng Red Horse, meron naman soft drinks. Ayan. Diba? So, hindi pa napapasok yung mga Red Horse. Dumating na agad yung mga soft drinks natin, guys. Kaya, sobrang pagod talaga namin buong maghapon dyan. At kailangan naming mag-restock kasi ubos-ubos talaga yung paninda namin. At pinaghahandaan syempre namin yung para sa New Year para hindi naman kami kapusin sa panindang mga debote, guys. Drinks. Tapos ng Red Horse, soft drinks naman nagkasabay-sabay. So, kahapon nakapag-pick up na kami ng 6 na 8 ounce. Ngayon, yung order ko na hindi nadala, ngayon nila dinala. At nagdoble-doble na yung order ko. Bali, dapat yung 8 ounce ko dyan is 12 yung i-deliver sa akin. Kasi 12 naman talaga yung order ko. Nakapag-pick up na nga kami ng 6 na 8 ounce. Kaya dapat 6 na lang kukunin ko. Kaso hindi pumayag yung nagde-deliver dahil kung ano daw yung nakalagay sa resibo, yun ang kukunin namin. So, namoblema ako. Sabi ko, ibigay na lang namin dun sa kabilang tindahan. Mabuti na lang yung dito sa pinagparkan niya ng tricycle, kinuha yung 3 8 ounce. Kaya, bali siyam na yun napunta sa amin. So, yun, wala na kaming magawa kasi kailangan din naman namin ng 8 ounce dahil mabenta rin naman. Kinuha na lang namin. Bali, ang binayaran ko lahat sa soft drinks, umaabot ng 6,710. So, bali, ang total ng binayaran ko lahat sa mga deliveries ko simula dun sa mga MP, Red Horse at saka soft drinks, umaabot siya ng 36,298. Yun. Kulang na lang ng dos para maging 36,300, guys. So, yun po, ang total talaga na nilabas namin
kumbaga dinagdag namin sa pangpuhunan para makapag-stock kami ng mga alak at soft drinks. Umaabot kami ng 55k kung tututalin ko talaga lahat-lahat ng nilabas ko. Umabot kami ng 55k. So kailangan talaga po dapat kapag ganitong mga peak season, meron ka talagang pang puhunan or pang dagdag sa puhunan mo para at least kahit pa paano hindi ka kakapusin sa yung paninda. Siya. So sa inyo ba mga kasari, magkano nga ba yung idinagdag ninyo na puhunan ninyo para sa pang-stock ninyo ng alak at mga soft drinks? Comment nyo naman sa baba guys para at least kahit pa paano merong idea yung ibang kasari or katendera natin dyan kung magkano nga ba yung dapat idagdag na puhunan para makapag-stock tayo ng madami. So, yun guys. Thank you for watching and have a good night.